Easterlies patuloy pa rin nagpapaulan silang bahagi sa silangan ng Visayas, lalo na sa bahagi pa rin ng Mindanao. At dahil bunsod pa rin ng near equatorial trough, patuloy pa rin na nakakaranas ng moderate and heavy rain showers sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, especially ng Davao Region. Pero Southern Luzon at Northern Luzon patuloy ang katamtaman at mostly belly weather tayo. At tansya ng pag-ulan sa Northern Luzon at Central Luzon kasama ang Metro Manila magiging isolated pa rin. Unti-unting pagtaas ng ating alinsangan magsisimula na sa unang linggo ng Marso. At tsunami warning nadagdagan na sa aking webpage sa Pimo Weather under seismic activity. So mga pangyayari na posibleng magkaroon ng mga tsunami, madali na nating madedetect. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw na ng February 2025 o February 28, 2025. Ang oras nating boss break ngayong umaga ay alas 10:14 na ng umaga. At dahil huling araw na po ng February, so magsisimula po bukas ay Marso na po. Diyan na po magsisimula na papasok at tataas ng husto ang ating alinsangan na. Unti-unti na po tataas yan dahil mapapansin ninyo ngayon at binalita na natin 2 days ago na nagkakaroon na nga tayo ng monsoon break at yung kiniklear na lamang ng easterlies, yung malamig na simoy ng hangin o yung malakas na daloy ng ating northeasterlies dyan sa may bandang kanluran ng bansa. At habang unti-unting lumalayo na po yung ating amihan dahil unti-unti na nga po siyang nagtatapos. It doesn't mean wala na po yung lamig ng ating temperatura lalo na sa gabi at madaling araw. Medyo mararamdaman pa rin yan dahil sa may bandang kaligitnaan talaga ng Marso pa natin totally mas maramdaman ang mainit na panahon. So mula sa dashboard, makikita po natin wala masyadong gaano na tayo na-detect na lightning strikes at dito sa bandang NCR at the rest ng Northern Luzon, klaro at moderate to fairly weather naman tayo. So wala tayong magiging problema so far. Yung mga tsansa ng pag-ulan so far, napakababa lamang. Pero may mga partially cloudy pa rin tayong umiiral ngayong araw ng Biyernes. So malinaw naman dito sa ating forecast and storm prediction na medyo partially cloudy lang tayo. Pero generally moderate to fairly weather ang halos buong Northern Luzon hanggang ilang bahagi ng Southern Luzon area. So wala tayong masyadong magiging problema. Magkaroon man ng ilang pag-ulan, isolated lamang ito na mga panandaliang buhos ng ulan. Nakataas ang thunderstorm watch sa may bandang Visayas pa rin. So within 12 hours, asahan pa rin sa buong bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar o halos buong Samar region ay makakaranas pa rin kayo ng mga isolated at mga scattered rain showers and localized thunderstorms within 12 hours. Ayon yan sa ating data feed na thunderstorm watch. Mula rin yan sa official data feed ni Pag-asa. Sa ating current conditions, so bakas gloomy nga po, mahangin, so mabugso ang hangin. Ibig sabihin, nag-wave out na po itong ating amihan. Ibig sabihin, kumakaway na po, namamaalam na po siya sa atin. At sa susunod naman na pagpasok na ng September na naman to October, unti-unti na naman din natin siyang mararamdaman. So, at habang paalis itong si amihan, ay haharapin naman natin ngayon ang hot, dry season na which is nakakatakot ang kanyang init at alinsangan. So i-prepare na po natin ang mga sarili lalo na sa water dam reserves natin. Hindi natin alam kung napaghandaan yan ng ating mga agencies gaya ni Pag-asa. Sa lowest sa presyo na ito lang, weather station kanya ng 6:13 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 31.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:23 PM, meaning mababa pa rin ang aming heat index sa Caloocan na nasa 37.2 degrees Celsius lamang ang naitala namin sa Caloocan. So wala tayong problema pa rin sa heat index. Unti-unti na lamang natin mararamdaman ang pagtaas niyan pagpasok nga po talaga ng unang linggo ng Marso.
Itatabi naman natin sa P6 streams in past 24 hours. Nangunguna San Jose del Monte, San Jose sa may Occidental Mindoro. Iba yung San Jose del Monte ha. Sa Bulacan yun eh. Yung San Jose lamang sa may bandang Occidental Mindoro. Nangunguna pa rin ang pinakamataas na alinsangan o air temperature na umabot ng 35.3 degrees Celsius. Ang grabing init pa rin sa kanila. So until now, makakaramdam pa rin kayo niyan. So wag masyado magbibilad. Sa last temperature sa Baguio, natiling napakamaginaw sa kanila at 14.2 degrees Celsius. So, mas maginaw pa rin sa kanila. At natapos na rin pala yung kanilang Panagbeng Festival. Sa Inulan naman, ang hinatuan ay nakaranas lamang ng 16 mm na total rainfall as of 9 o'clock. So, 10 o'clock na. So, as of 10 o'clock AM na po yan. Pero within past 24 hours po yan. At kung ititingnan naman natin sa ulan ngayong huling araw sa amin sa Caloocan, so lumalabas ang total rainfall lang namin sa Caloocan 111.9 mm ang total rainfall. So mas tumaas ito ng halos 94.7 mm difference from average total rainfall ng mga nakaraang February na 17.2 mm lamang ang inaasahan ang average rainfall namin ng mga nagdaang taon. Ngayon ay mas tumaas. So, kauna-unahan nito na nagkaroon kami ng mas mahigit pa o mas lagpas pa sa 100 mm ang total rainfall namin for the month of February. So, malamang epekto lamang yan ng biglaang buhos ng ulan ng mga nakaraang linggo. At dahil na rin sa pag-usbong ng moderate La Nina. Sa ating outside humidity, nasa 66% po. So, pa-dry pa rin tayo. Take note po yan ha. Nagpaparamdam na po yung hot dry season natin dahil lagi nang bumababa yung ating hygrometer, yung outside humidity natin na 66%. So, mapapansin natin halos tuyot na tuyot dito sa atin sa kanlurang bahagi ng Luzon. Pataas ang ating atmospheric pressure, maninaw namang ang epekto ng ng dryer na paligid natin at mataas na atmospheric pressure na 1,014 hectopascals. Buti na lang medyo bumaba na ito. Nung nakarang araw nasa 1,017, maabot pa nga ng 1,018 hectopascals. Last February 24. So ngayon nasa 1,014 hectopascals ito and steady ito since last hour. Pa-high tide pa lamang po tayo ngayong 12:06 PM ng tanghali. So medyo mataas na po yung level ng karagatan sa may Manila Bay. So silipin natin kung aabot ba ng mahigit sa 1 meter ang magiging high tide. Hindi naman masyado. Mga hanggang 0.02 lamang. So bago maghating gabi, mga bandang 10 o'clock o 10:26 PM palang aabot o mamayang gabi na aabot sa 1.1 meters ang pinakamataas. Mag-high tide lamang siya hanggang 0.02 meters lamang ang magiging pinakamataas na high tide nga maya-mayang konti. So, hindi naman masyado mataas. Manatiling parang mababaw pa lamang. Siguro hanggang tuhod ang lalim lang yan. Sigurado. Ganun lang naman siguro ka ano yan. So, halos mga 1/5 lamang ang pinaka-highest tide niya ngayong tanghali. Pero mamayang gabi pa po talaga aabot sa lagpas na 1 metro. So sa ating space weather status so far, nanatiling meron tayong active geomagnetic field. Kamustahin naman natin? So ngayong 10:17 AM ay nagkaroon pa rin tayo ng KP5 index. Bagmat minor pa rin ito o G1 minor. Hindi gaya kahapon na maabot ng G2 moderate na geomagnetic field. Naipost na natin yan sa Facebook page kahapon. So manatili ang minor area impact primary forward in 60 degrees geomagnetic latitude. May mga malilit na posibilidad pa rin na power o weak power grid fluctuations, yung mga biglaang kumakadyot yung kuryente. Pero mostly mga northern hemisphere yan mararamdaman. Hindi naman masyado sa Pilipinas. Minor impact sa ating satellite operations, mostly yung mga dumadaan sa upper hemisphere ng Earth. At auroral visible, especially dyan na naman sa may bandang Michigan o bandang US area ng Northern Hemisphere. So, hindi masyado mararamdaman dito yan sa atin sa Pacific, gaya na lamang ng Pilipinas. So, yung mga Pilipino na nakatira dyan sa may bandang Canada, yan, Michigan, Maine, Washington, yan, medyo ramdam nila yung epekto.
So, nasa KP4 index tayo ngayon, G1 o 4.67. Base sa ating regional ay minor lamang ito, pero patuloy tayong makakaranas ng mga total coronal mass ejection o coronal solar flare na influence. Magpapatuloy yan hanggang bukas ng March 1. So, inaasahan yan ay after ng coronal mass ejection na nirelease ng araw last February 25. Ayun, malinaw naman po dyan. So, yung forecast nating solar radiation, wala nating problema. Kumalma na po yan. Pero yung ating radio blackout, naglalaro sa 55% chance na magkakaroon ng mga radioactive blackouts. Hanggang March 2 daw po ang forecast niyan, ha. So, probably ay possible R1 to R2 na minor to possible moderate pa rin. Pero kung makikita natin dito sa ating sunspots number, mababa naman siya at walang gaanong sunspots sa haring araw ng kasalukuyan. Hindi masyadong kalakihan itong CAR 4006 o 4008. So, maaari pa rin may mga ilang coronal mass o burst pa rin yan na medyo mararamdaman ng bahagya sa mundo. Since kung makikita naman natin sa forecast, ay maglalaro pa rin sa hanggang active na geomagnetic field ang mararamdaman natin. Pero at least wala naman tayo namataan na anumang solar flare. Yan, solar X-flare flux. At yung ating solar photon ay bahagya pa rin nagpropagate. Pero at least hindi na siya umaabot ng S1 o solar flare level 1 na naglalagpas sa 10 mega electron volts. So walang magiging problema. Active to unsettled to active na geomagnetic field pa rin ang aasahan natin na maglalaro sa hanggang 4.33 kp index as of 5 o'clock AM. At makikita nga po natin dito is hindi naman masyado kalakasan yung propagation, di kagaya kahapon, no? Lumakas po yung ating nagkaroon ng G2 na geomagnetic kahapon. Maabot ng halos 28 nanotesla yung ating magnetosphere kahapon. Ngayon, at least medyo bahagyan na lamang, manaka-naka na lamang. So dahil sa hindi na masyado epekto yung magnetosphere natin, ay bahagya tayo makakaramdam pa rin ng possible auroral event. Medyo isolated case na lamang yan, pero yung ating TEC ay napakataas naman. Pero dito sa may bandang Indian at Africa, nakatutok ngayon yung mataas na TEC. So hindi masyado apektado yung ating bansa, mga moderate lang siguro, mga around 80 megahertz total electron content. So medyo alalay lamang sa paggamit ng ating navigation systems. Siguro automatic madedetect yan sa mga piloto natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yung ating plasma density ay kasalukuyan nga po tayong nakakaranas ng medyo mataas na propagation. Maabot nga po sa mahigit sa stereo A of halos 20 cubic o kilometer a second pagdating sa radial velocity. Kung radial velocity ang pagbabasihan, mahigit halos sa 600 km a second. So, medyo malakas pa rin despite na hindi masyado nakatutok o walang masyadong malawakang sunspot na nakikitaan tayo dito. Kaya nanatiling na sa 56% yung ating solar flare probability natin. So, medyo alisto pa lamang alisto pa rin tayo despite na unsettled hanggang active ang ating magiging geomagnetic activity. Minor lamang na mararamdaman natin yan dito sa Pacific. Diyan lamang sa may bandang above upper hemisphere o northern hemisphere na mas mararamdaman yung area of impact, lalo na yung primarily for wild pole. So take note na lamang yan mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:12 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:03 PM na. So gumagalaw na po. Halos malapit ng mag-vernal equinox na. At since new moon tayo, wala tayong may i-report ngayon. Dahil totally blackout ang sinag ng buwan so far. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes hanggang Sabado. So weekend na naman po. Magiging partly cloudy at madalas magiging maaraw tayo sa Metro Manila magiging partly cloudy ang ating maghapon. So yung tsansa na pag-ulan, mapakaliit na tsansa lamang ang isolated rain showers. So makikita dito sa ating forecast, wala tayong inaasahan na forecast na uulanin dito sa amin sa Caloocan o buong Metro Manila. Pero bukas na Sabado ay magiging partly cloudy to some mostly cloudy iiral maghapon.
Chance of rain, 55 to 60%. So, ang highest lowest temperature expected maglalaro, 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. At base sa ating short-term weather forecast, hanggang Lunes po, magiging partially cloudy pa rin tayo. At mga mahihina o mabababang chance na pag-ulan, naglalaro 20 to 30%. 30% po sa Lunes at 20% daw pag ditong linggo. And then, this whole week, magiging maulap ang ating panahon. Probably, magkakaroon ng medyo katamtaman pa rin. Pero may mga isolated pa rin tayo ng mga pag-ulan ang aasahan na naglalaro sa 40 to 50% na starting this coming Tuesday. Mga unang linggo na po ito ng Marso ha. So, take note yan mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po ang buong bahagi ng Luzon. Katamtaman ang madalas na panahon natin. Mga partly to some mostly cloudy lamang ang umiiral. Yan, makikita natin medyo partly cloudy lamang ang madalas at some mostly cloudy sa may bandang Cagayan Valley, Isabela hanggang bandang Aurora region, Kasiguran, Aurora. Pero pagdating sa Kanluran, fairly weather klaro ang ating himpapawid ngayon. Dahil wala na pong talaga, hindi na natin totally ramdam ang ating northeast monsoon na. Yung remnants na lamang ng lamig ang medyo mararamdaman sa buong bahagi ng Luzon. Pero yung totally na lakas ng amihan, hindi na natin ramdam. Totally, nagmo-monsoon break na po siya. So, makikita po klaro ang himpapawid at maaraw ang paligid ng yan. Kagandahan, hindi pa masyadong mataas ang alinsangan natin dahil hindi pa totally malakas ang easterlies. Bagamat dumadaloy po ang ating easterlies na tumutulak dito sa mga kaulapan na ito at nagbubunsod po ng mga water vapor. So, magkaroon man ng maliliit na tsansa na pag-ulan sa buong bahagi ng Luzon, kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. At Bicol region ay madalas isolated rain showers ito. May ilang pagkulog at pagkidlat siguro sa may bandang Bicol sa maghapon. So hindi na natin masyado iisa-isahin ang buong bahagi ng Nolo Luzon at Southern Luzon dahil mas maghapon ay hanggang moderate na panahon ang ating maranasan. So wala tayong magiging problema dyan. Baging sa bahagi ng Mimaropa area, mga ilang kaulapan lamang. So mas mataas po ang alinsangan natin o medyo mataas ang temperature natin lalo na dito sa bahagi nga po ng Occidental Mindoro, lalo na ng mga taga San Jose. Ayan, mataas na naman sa above 34 degrees Celsius ang temperatura sa kanila. So, masyado magbibilad sa mga taga Occidental o Mapa Oriental Mindoro man yan. Ang concentration lamang na mas mataas ang temperatura sa may bandang San Jose. Kasi mukhang dyan lang yata mayroong weather station si Pag-asa sa San Jose. Pero wala dito sa may bandang Bulalakaw, sa may bandang Oriental Mindoro. Anyway, despite nyan ay mataas po ang temperatura ngayon sa inyo dyan. Huwag masyadong magbibilad dahil mas madalas alinsangan na ang medyo mararamdaman ninyo dyan. Ganon din sa bahagi ng nalalabi na bansa, at least nagbo-moderate na rin po. Pero naglalaro sa 26 to 29 degrees Celsius ang temperatura. At yung bandang dulo ng Cagayan, pagitan ng Pagudpud, Ilocos Norte, mataas din sa above 34 degrees Celsius ang temperatura ninyo dyan as of 8 o'clock a.m. So take note po yan, hindi yata in-update walang update yata si Pag-asa sa kanilang temperature as of 8 o'clock AM pa yata yan. So mukhang voided na po yung temperatura. Pero kung titingnan naman kasi natin, napakaklaro po ng himpapawid dyan. So asahan talaga na mataas ang temperatura ngayon dyan. Mula sa may bandang Visayas naman, mula sa Silangan ay magiging maulap ang himpapawid natin dyan. Kalat-karta pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa buong bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, lalo na ng mga taga-Borongan. Yan, di na natin masyado iisa-isahin yan. Maulap din ang bahagi ng northern part ng Leyte. So, mga ilang light rain showers ang maaring ulanin ang bandang Ormoc, sa may bandang Kanluran, pababa na yan ang Baybay, hanggang dyan na yan sa may bandang Southern Leyte. Katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Tacloban, pababa ng bandang Burien o Dulag. So magkaroon mga isolated rain showers, probably mga light rain showers lamang ito dahil medyo yung remnants ng equatorial trough dito sa may bandang Mindanao medyo nagpapang-abot pa kasi sa may bandang Silangan ng Visayas. So asahan pa rin ang mga ilang light to moderate showers lalo na sa hapon o sa gabi mula sa hanggang dyan sa may bandang central ng Visayas. Matadamay din ang buong bahagi ng Bohol. So magdala ng payong, kabilang na ang bandang Cebu. Ngayon nagmo-moderate and then maya-maya magiging mas makulimlim na naman kayo dyan at asahan ang mga kalat-kat pag-ulan. Light to some moderate showers ang madalas na iiral. So medyo prepare sa payong mga folks sa mga taga Cebu hanggang dyan sa may bandang Negros Oriental. Pero sa ngayon, moderate, medyo partly to mostly cloud yung umiiral sa inyo dyan. Maya-maya magiging makulimlim din kayo dyan ha. Lalo na dyan sa may bahagi ng Negros Oriental sa katimugang bahagi ng Tanhay,
Bayawan hanggang dyan na sa may dulo na Dumaguete at Siaton. Maulan na rin ang nararanasan sa Siquijor nitong kasalukuyan. So prepare po sa payong, typically mga light to moderate showers at mga ilang clusterized heavy rain showers. Kung magtuloy-tuloy pong makatawid ng Siquijor, ang makapal na kaulapan nito na may dalang moderate and some heavy rain showers. So prepare na lang po. Mula sa bahagi naman ng Bacolod, patawid ng buong Panay Island. Well, sa ngayon ay moderate to fairly weather tayo, lalo na sa buong Panay Island. So maganda ngayon ang mag-beach outing dyan, lalo na sa Aklan, Capiz, at Antique. So mas maaraw ngayon sa inyo dyan. Huwag na sana magbibilad sa araw dahil malamang aabot sa mahigit UV index of 8 to UV index of 10 ang magiging UV radiation ninyo dyan. So huwag masyadong magbibilad. Except na naman siguro sa mga magsa-sunbathing ngayon sa mga beach ng Aklan at Capiz. So lalo na dyan sa Puerto Azul. So bandang Boracay. Well, maganda ngayon mag-sunbathing ngayon dyan dahil medyo naglalaro lamang ang matinding sikat ng araw na UV8. So mag-cover na lamang kayo ng mga anti-UV radiation kung sa mga nagbi-beach goers ngayon dyan. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, dito tayo nakakaranas ng mas gloomy at mas maulan na panahon ngayon. So hindi maganda o hindi magandang balita ngayon sa mga taga Mindanao dahil mula sa bahagi ng Northern Mindanao hanggang Davao Region ay makakaranas kayo ng mas maulap na yung papurin, moderate and some heavy rain showers ang iiral sa atin. So Mapasurigaw del Norte man yan, Mapamisamis Oriental man yan, Cagayan de Oro o Agusan del Norte maulap at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So mas useful ngayon sa inyo ang payo ngayon dyan, kabilang na ang Dinagat Islands at Siargao. At wala naman sa buong bahagi ng Caraga ay magiging maulan din. Yan. Maulap at mga ilang light to some moderate and heavy rain showers naman ang iiral dyan sa bahagi ng bandang Tandag pababa na yan ng Surigao del Sur. Hanggang Hinatuan na po yan, damay-damay na, pababa ng Compostela Valley na yan. Hanggang sa dulo na yan, ang Governor Generoso at buong Davao Region, magiging maulan po kayo dyan, moderate and heavy rain showers po. Kasama ang City of Davao and the rest ng Davao del Norte, mula Panabo, yan, Davao City, pababa na yan ng bandang Kapatagan, papasok ng Davao del Sur, yan, hanggang Davao Occidental. Maulan din ang buong bahagi o halos buong bahagi ng Sorsogen area, Mapasultan Kudarat man yan, Maguindanao o North Cotabato, lalo na sa bandang North Cotabato. Be ready at ingat na lamang kung sakaling magtuloy-tuloy ang malakas na ulan at magbubunsod po ng mga pagbaha, maging sa bahagi nga po ng Central Mindanao, lalo na sa Malay-Balay, Bukidnon. Magiging maulap din at maulan ang bahagi ng Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte niyan at the rest dito sa papasok ng Misamis Occidental, boundary ng Zamboanga Peninsula. Maulap din ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, hanggang dito sa may bandang Zamboanga City na. Asahan din ang mga ilang light to some moderate showers at mga localized thunderstorms ang iiral sa halos buong Zamboanga Peninsula. So be prepared sa mga pananggalang sa ulan mga folks. At kung sakaling makaranas kayo ng heavy rain showers, ingat sa biglaang flash floods. Pero maglalaro-laro po yung lakas niyan, biglang titila. Mas madalas light to moderate showers ang mararamdaman ninyong pag-ulan. Ganoon din ang Basilan, ang Hulo-Sulu ay magiging maulap din kayo dyan at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang equatorial trough dyan at bunsod na rin ang easterlies dito sa may bandang dagat Pasipiko, nagbubunsod ng malawakang trough sa silangan ng Binanao, kaya ingat sa mga taga Surigao del Sur, yan, lalo na ng mga taga Surigao del Sur ngayon at bandang Compostela Valley o the rest ng Davao Region, especially in Davao del Norte hanggang Davao Oriental. At dahil huling araw na nga po ng February, since hanggang 28 lamang ang month natin ngayon, ang araw ngayon natin ng February. So wala po tayong 29 hanggang 31 base sa ating calendar. So kinabukasan agad ay March 1 na kaagad. At dahil sa magtatapos na po o huling araw na nga po ng February, naasahan wala tayong magiging mamamataan na anumang sama ng panahon o tropical wave. Dahil sa nagbubunsod na po yung tuloy-tuloy na easterlies nga po at binanggit na natin yan kahapon at itong isang araw sa mga magiging pagpalit ng klima natin. Inaasahan sa unang linggo nga po ng March ay ine-expect na yan. Baka mag-terminate na si pag-asa ng northeast monsoon yan. Dahil base na rin sa ating mga report ng nakarang araw, monsoon break na talaga tayo eh. Remnants na lamang ng lamig sa may bandang Northern Luzon ang nararamdaman natin. Pero totally,
remnants na lamang yan at nagpapalit na talaga ng klima. So pagpasok na lamang siguro ng March at unang araw ng March bukas, doon magsisimula na oobserbahan ni Pag-asa kung kailan nila i-declare. Since under transitioning pa rin tayo, matatapos ang total transition talaga niyan mga bandang second week po ng March. Diyan totally, pasok na talaga tayo sa hot dry season na. Pero baka unang linggo pa lamang ng March, baka mag-declare na si Pag-asa dyan anytime ng pagtatapos ng onset ng amihan season, which is to give way sa hot dry season. Malamang dyan pa lamang i-activate ni Pag-asa yung kanilang heat index daily report. Since sasabay tayo sa magiging update ni Pag-asa sa kanilang heat index. Pero mapapansin nyo naman sa aking webpage, tumataas na rin yung ating heat index ng bahagya. Sa ngayon, hindi pa mag-aano din sa amin sa Caloocan. So, titingnan natin sa unang linggo ng March, kasi dyan talaga natin unti-unti mararamdaman na yung warmer at mas maalinsangan na temperatura. So, abang-abang na lamang mga folks. At mula sa ating Global Spectral Model, wala tayong magiging komento dahil transitioning pa lamang ng hangin, ng easterlies, at wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave. So, wala tayong magiging maire-report dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring natin. Yan. Patuloy lamang tayong magiging maulan sa may bandang Mindanao at Visayas area sa mga susunod na araw, bunsod lamang ng equatorial trough at yung mga water vapor dala nga po ng easterlies. So wala po tayong magiging komento dito, base na rin dito sa pinapakita ng computer models. So maikli lamang ang magiging obserbasyon natin dito at hindi na natin pahahabain dahil normalized transitioning pa lamang tayo to hot dry season. Samantala sa ulat Lindol na natiling tahimik ang aking seismograph sa Caloocan. Mga ilan lamang na man-made earthquakes ang nakikitaan natin dito mula kahapon, pero ngayong araw ay kalmado naman ang ating tectonic plate sa Metro Manila. At base dito sa aking seismometer sa Caloocan, wala naman tayo na-detect na kahit man lang malakas-lakas na pagyanig sa, within o outside ng ating bansa. So diretso agad tayo sa data feed ng short period seismograms ni Pag-asa, ni PBOX, sorry. Nababanggit ko pa yung Pag-asa. PBOX pala tayo dahil nasa earthquake monitoring tayo. So base dito ay mga minor earthquakes lamang nakikita natin dito at wala tayong nakikitaan na magnitude 4+. So mukhang yan na ang magiging huli natin. Well, titingnan pa rin natin at least may mga within 24 hours pa tayo. Baka sakaling may humabol pa na magnitude 4.0 maghapon. At sa latest update na ating website para sa earthquake monitoring, may makikita kayo dyan na mga icon ng PMOEDA. Ayan o. At dito rin sa may bandang Japan. Ayan, meron. Ito yung binabanggit ko sa inyo noong pagpasok ng bagong taon. Magdadagdag tayo ng mga ilang karagdagang monitoring sa ating webpage. Especially lalo na sa mga tsunami. Since si Pag-asa meron naman siyang tsunami monitoring, kaya lang hindi halos real-time yung kanilang sea level monitoring at hindi natin malaman kung real-time update ito. Hindi man lang nagkakaroon ng fluctuation, yung wala man lang chart na ipinapakita si Pag-asa kung ano yung significant highest and lowest sea level. Kasi doon natin malalaman yung differences kapag nagkakaroon ng mga paglindol, lalo na sa paligid ng dagat Pasipiko natin, lalo na dito sa mga malalayong dagat Pasipiko, sa ilalim ng dagat. Kapag nagkakaroon ng pagyanig, nagbabago po kasi yung taas at baba, ang amplitude ng dagat. At least, in early warning stage, malalaman na kagad natin kung mayroong pagbabago sa karagatan at posibleng tsunami. Kung titingnan natin dito, ay meron tayong nilalagay na sea level monitoring. Dadagdagan ko to time. Mahirap i-program kasi to eh. So dito sa may bandang Japan, sa may bandang Chichijima Island, Japan, naglagay po tayo ng monitoring. I-maximize po natin. Nakikita natin, real time po yan. At yung amplitude propagation ng sea level. Makikita natin yung hitsura ng dagat. Oh. Dito pa lamang sa chart, alam natin paano naglalaro yung taas at baba ng dagat. And then yung mga zigzag na yan na nakikita ninyo sa graph, yan po yung biglang kapag ka nagkakaroon ng paggalaw sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Example, nagkaroon ng pagyanig, biglang jolt ng earthquake sa ilalim ng dagat. Nadedetect yan gamit itong mga zigzag na to. Yan, yung mga ganyan. Gumagalaw yung ibig sabihin, yung lupa sa ilalim o seabed, gumagalaw po yan. Yan. So, mapapansin natin, magalaw po yung lupa sa ilalim ng dagat, ha?
Tapos itong amplitude na galaw na yan ng dagat na yan, ayan, oh, ito yung normally alon ng dagat po yan. Yan. So mapapansin po natin, magalaw po talaga yung karagatan natin o yung bodies of water. So imagine mo na habang bumibiyahe ka gamit ang barko diyan, 'di ba? Makikita natin tumataas, bumababa yung barko natin kasi maalon yung karagatan diyan. Ayan, oh. So malinaw po 'yan at sa Pilipinas, meron tayong monitoring mula sa bandang Mindanao, sa may ibad ng Davao, seabed, 'yan, meron. So maalon din sa bandang Davao area, Davao City po naka-install yung buoy. Ang itsura niyan parang buoy na may device yan sa ilalim. Si NOAA ang naglagay niyan. Ang naglalagay ng mga detectors niyan. Importante kasi yan para malalaman yung para sa mga tsunami o early tsunami warning. Yan ang pinagbabasehan nila para makita kapag nagkaroon ng mga pagyanig. So far normal naman, wala namang malakas-lakas na vibration sa ilalim ng dagat. Yan, pag mga ganyan normal po yan. Kapag hindi normal, kadalasan may makikita kang biglang pumipiglas na isang bar ng amplitude dyan. Yun, medyo may gumagalaw sa ilalim nun. Sa may bandang Bicol region naman, ang bandang Legazpi, makikita din natin yung karagatan dyan. Yan, normal naman po. Halos malinis. So halos walang spike ng tectonic plate sa ilalim ng dagat. So normal naman ang Legazpi. Meron din sa may bandang Lubang. Ito, medyo malikot din ang tectonics nito. Yan. Nag-refresh yung webpage. So, nag-refresh yung webpage. Ayan, makikita natin yung Lubang ay makikita mo, medyo magaspang yung chart niya. Oh. Ibig sabihin niyan, yung ilalim ng lupa niyan sa ilalim ng dagat, medyo magalaw siya. Mayanig. Well, obvious naman po, dyan sa paligid kasi ng Calatagan, Batangas, ng Mindoro, magalaw talaga ang lupa dyan o yung tectonic plates natin dyan, magalaw. Kaya nga madalas may mga pagyanig dyan kasi yung ating Manila Trench, halos magkakarugtong na dyan yung mga fault line. Yan, kung i-load natin yung fault lines, ayan, oh, lalo na yung Lubang Fault. Yan, yung Lubang Fault na yan, magalaw yan. Kaya kung mapapansin natin dito sa seabed, ay medyo roughy yung kanyang lupa. Tapos ito yung bodies of water. Yung buong chart na yan, yan yung dagat. Makikita natin, maalon siya, tumataas, bumababa, normal yan. Pero yung jolt sa ilalim ng lupa sa dagat, o ilalim ng lupa sa ilalim ng dagat, ay medyo magalaw. Ayan, oh. So, madaling na-detect. Yan po ang purpose kung bakit minomonitor yan para sa early tsunami warning. Meron din sa may Manila Bay, may nilagay din dyan. Oh. Ayan, oh. So, ewan ko kung si Pag-asa ang naglagay nito or si NOAA din. Kasi naka-international yan eh. Ayan, oh. So, normal naman ang Manila Bay. Wala namang so far na magalaw sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Ito, sa Subic din, mapapansin niyo medyo merong fluctuation. Ayan, oh. Pansin nyo, yung spike na yan, usually, yan yung medyo magalaw. Pero, minsan kasi, baka yung buoys, nababangga ng mga bangka o mga malalaking barko. Lumulutang-lutang lang naman kasi po yan eh. May floater yan sa ibabaw. So siguro minsan nababangga. Pero supposed to be hindi pwedeng ibangga yan dahil may blinking yan eh. May warning blinking yan na nakikita ng mga barko. So kapag wala kasing nagaganap na lindol malapit sa area na ito tapos merong spike na nadedetect ko tulad na lang sa Olongapo, ayan makikita ninyo malamang man-made lamang ito. Posibleng nabangga ng malilit na bangka o yung malalaking barko na magdadocking dyan sa may bandang Subic Bay sa Olongapo. So, posible man-made lamang yan. Pero, halimbawa, nagkaroon ng pagyanig malapit dyan sa may bandang kaluran ng bansa natin. Then, mga ilang minuto, ilang oras bago mag-arrive sa kalupaan yung tsunami, ma-redetect muna yan dito sa sea level. Tataas yan, mag-i-spike yan. Then, ma-measure po yung highest amplitude mula sa pinaka-initial amplitude. Yung sukat na yan, yan yung lalabas na taas
ng magiging tsunami. Ganun po yung measurement dyan mga folks ha. So halimbawa, yung normal sea level nasa 5.9 meters. Naka-meter yan eh. And then nagkaroon ng spike, 6.23. Halimbawa lang po yan ha. So 6.23, isusubtract nyo lang yan sa 6 meters. So pag sinubtract mo yan, yan yung amplitude ng magiging tsunami. Yung taas ng tsunami kapag nagkaroon ng pagyanig. Ganon po ang measurement niyan. Hindi sinusukat itong buong bodies of water na to, hindi po ha. Yung spike lamang na nakikreate ng tsunami. Yan po yung process niyan ha. Para sa mga gumagamit ng aking website. Para may idea kayo kung paano. Sa may bandang Ilocos Norte, meron din. Ayan. Ito, kapag kaganyan, pailalim yan, ibig sabihin yan, mukhang may bumangga na naman or siguro malakas ang alon, humampas sa may bato, nagne-negative pulse siya. Ayan o. Tawag dyan, negative pulsing. Pero posibleng magamit din yan sa mga paginig. Pero kadalasan, negative pulsing, man-made din yan. Maring may nababangga lamang siya na bato or nahahampas ng mga alon. Yan. Pero makikita natin, medyo malikot ang ilalim ng dagat. Yung ilalim ng lupa niyan, medyo roughy din siya. Ayan, oh. Nadidetect yung mga minor rough o pagyayanig sa ilalim ng dagat. Yan. Pero yung mga ito, mga man-made yan. Malinaw naman yan kasi hindi siya marirecognize at earthquakes kasi dapat kapag tsunami yan, may primary and secondary rin siya. Parang seismometer din siya. Siyempre, ang lindol is nagbabibrate yan eh. So, kapag nagbabibrate, ay nagkakaroon ng generation ng yung parang pinaka ripple. Yan. Pag nagkaroon ng ripple sa dagat, nagkakaroon ng ganito, parang roughy. So, parang din siyang seismometer. Pero pag ganito lang, isang amplitude lang, wala siyang secondary, wala man lang siyang primary, wala. Hindi po nature earthquakes yan. Malamang man-made lang yan. Either nabangga yan, humampas sa bato, or may nakabangga. Kasi halos nandito yan sa may bandang Corimao, sa surface ng Corimao, sa gilid ng coastal road ng Pangil Bay. You know? Nandyan. So, baka humahampas yan sa may bato dyan. Yan. Baka malapit lang sa may bandang coastal road ng Pangil Bay. So, baka yun ang cause niyan. Kaya bumabangga. So, at least malinaw tayo, folks. Meron na tayong nilalagay na monitoring for tsunami. At in-explain na rin natin kung paano ang gamitin yan. So, makikita nyo yan sa aking earthquake monitoring. Para kumpletong-kumpleto tayo at least, hindi lang sa pagyayanig ng kalupaan, kundi sa mga possible early warning ng posibleng tsunami. So kung titingnan naman natin yung historical earthquakes natin, hopefully, hindi pa siya madadagdagan, pero hanggat hindi natatapos ang 24-hour period ng February, ay tuloy-tuloy pang madadagdagan yan. For the month of February, so far, nasa total of 838 earthquakes tayo, 797 dito is magnitude 2.0 pataas, 36 sa magnitude 4.0 pataas at nananatili pa ring 5 o 5 ang ating magnitude 5.0. Kung papansinin niyo sa cluster, ang Visayas Mindanao ay halos 559 ang total earthquakes ng cluster ng area ng paligid na yan. Mas marami kumpara sa Northern Luzon at Southern Luzon. So mapapansin niyo ang kaibahan na mas mayanig ang parte ng Visayas at Mindanao. O, di ba? Pero wag tayong pakampante pa rin kahit na sa may bandang Northern Luzon ay kokonti lamang ang mga pagyanig. Dahil lalo tayong dapat maghanda kapag masyadong tahimik ang tectonic plate sa may bandang Luzon. Kasi baka anytime mas malakas pala na pagyanig ang i-generate niyan. Hindi gaya sa may bandang Visayas at Mindanao, medyo madalas-dalas ang mga pagyanig. At least hindi ganun kalakas ang maaaring i-release na energy kapag nagkakaroon ng malakas na pagyanig. Hindi gaya sa Luzon, ay may mga potential na nagkakaroon ng generation ng mas malakas na posibleng pagyanig. So, wag tayong pakampante kung kakaunti lamang ang mga earthquakes sa bandang Luzon, mas lalo dapat natin yang magiging handa o mas lalo dapat ay maging preparado niyan. Ha? Ganun po yan mga folks. Hindi natin dapat binabaliwala kahit na kukunti lamang ang naging mga earthquakes sa Luzon. Hindi kagaya sa may bandang Visayas at Mindanao. So again, wala pa sa 900 ang ating total earthquakes. Maaaring matapos ang huling araw ngayong February ay hindi aabot ng 900 total earthquakes
ang ating mga magiging pagyanig ng February. So, ibig sabihin lamang nito, kapag sakali lang ay pinakamataas ang magiging bilang ng January 2025 na umaabot ng 997 o halos magwa 1,000 ang total earthquake. So, malinaw yan mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling araw na ng February 28, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa uling araw ng February o February 28, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin isamang yung umaga sa ating report. Well, stationary tayo na magiging katamtaman at klaro, madalas ang ating magiging himpawid, minsan lamang na nagpa-partially cloudy tayo sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka real-time o dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan. Lalo na't tumataas-taas na ang ating Chandelier Index, yan, nasa moderate na po. So malinaw lamang, nagpaparamdam na po ang ating hot dry season mga folks. At visit lamang din sa website bukod sa aking dynamic events mula sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.